Guys, for today's video, ipapakita ko lang sa inyo na explain ko lang sa inyo kumpara sa Pilipinas at kumpara dito sa bansang Middle East at kung saang-saang bansa. Lalong-lalo na sa mga kababayan natin na talagang ikinararangal natin ang magiging isang OFW bilang isang domestic helper or pagiging isang ano man ang trabaho mo, lalong-lalo na sa mga kasambahay na katulad ko. Kayo po ba, sa opinyon ko, kayo ba nasabihan na isa ka lang katulong or maliitin ka lang ibang tao, hindi ka masasaktan? Para sa amin, masakit yung sabihan kami na, kasambahay ka lang, nagkukuskus ka lang ng inidoro. Oy, for your information, sa mga nagsasabi na katulong lang kami, ang masasabi namin marangal ang trabaho namin. Handa namin ibuwis ang sarili naming buhay para lang sa pamilya namin. Tandaan mo, nung nag-a-apply kami at naglalakad kami ng requirements, hindi kami humihingi lang kahit anong tulong or causing deling sa inyo. Kahit piso, hindi kami humihingi sa inyo. 'Di ba? Nung nakarating kami dito, ultimo pumasahe namin hindi kami humingi sa inyo. At saka, para sabihin namin sa inyo, nagpunta kami dito para sa pamilya namin. Wala kaming pakialam sa mga opinyon na ano man sasabihin niyo sa'min. Wala kayong karapatan na maliitin kaming mga OFW dahil unang-una sa lahat, marangal ang trabaho namin, ha? Marangal ang trabaho namin. Sasabihin, siguro kaya malaki ang pinapasahod niya is kabit niya ng baba niya. Pangalawa, siguro bayaran niya sa abroad. Tandaan po natin, hindi lahat ng mga nag-a-abroad ay nakikihalubilo sa mga amo, ah. May mga employer marespeto sa Pilipinas. May mga employer na tuturing ka nilang, pamilya. Kasi ako, ipagpapasalamat ko sa Diyos, sa Ama, na nakatagpo ako ng employer na tinuturing akong anak. Para sabihin ko sa'yo, sa isang nagsasalita na katulong, nagkukuskus ng inidoro, para sabihin ko sa'yo, manang, manong, dapat isipin niyo muna yung mga sinasabi niyo tas lumalabas sa mga bibig niyo, kung nakakasakit ba kayo ng kapwa niyo or hindi. Kasi alam niyo, mahirap ang maging isang OFW. Alam niyo ang tawag sa isang OFW? Isang bayani. Kasi alam mo bakit? Kasi ang isang OFW handang ibuwis ang buhay niya para lang sa pamilya niya, para maibigay yung pangarap niya, para mapag-aral niya yung mga anak niya, maibigay yung mga gusto ng mga anak niya. At unang-una sa lahat, bago ka magsalita ng hindi maganda sa kapwa mo, isipin mo muna yung estado ng lagay mo. Kasi alam mo nag-umpisa tayo sa mahirap. Unang-una hindi ako takot kung ano yung naka-ano sa sarili ko. Kung kumakain ako magdildil ako ng asin, handa akong tanggapin yun kasi mahirap lang ako. Hindi ko pinagmamayabang na mayaman ako, nakarating ka lang sa abroad is kailangan mo lang magyabang. Hindi mo kailangan magyabang sa isang tao. Hindi mo kailangan mangutya, hindi mo kailangan na manginsulto ng kapwa mo, kapwa nating OFW. Kasi alam mo, kung sa mga teacher lang, pulis, sundalo, is pare-parehas lang naman din ang mga nagiging sweldo. Depende sa ranggo ng sundalo, depende sa ranggo ng pulis, depende sa posisyon ng guro, 'di ba? Yung sinasabi mo, mas gusto mong piliin yung mga ganong klase. Bakit? Kung nalaman din ba ng isang pulis or sundalo or guro yung pananalita mo, magugustuhan ka ba ng tao? Hindi, kasi alam mo bakit? Hindi kapuri-puri yung pananalita mo at unang-una sa lahat, hindi maganda halimbawa sa mga tao. Kaya tandaan mo, hindi mo kailangan maliitin ang mga OFW na katulad ko. Alam mo bakit? Kahit araw-araw kami naglilinis ng inidoro, mas malinis pa rin ang inidoro kaysa sa utak mo. Utak biya, tandaan mo, baka bukas makalawa, abo ka na, ha? Maging mabuti ka sa kapwa mo, tandaan mo.